In this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-keywords research ng libre. So itong nakikita nyo sa screen ngayon is isa tong AI tool. So para siyang ChatGPT pero this time gagamitin natin is si Perplexity.ai. So i-verify din natin kung gaano ka-accurate yung data niya. So ngayon, pag-usapan muna natin bakit mahalaga ang keywords research. So sa keywords research kasi, doon mo ma-determine yung mga dami ng tao na nagse-search ng certain keywords na yon. And pangalawa, gusto mong mag-generate ng traffic or income doon sa website mo. So magagawa mo siya by using keywords research. So for example, no, pag nag-search ako ng let's say SEO timeline calculator sa Google, ba't siya napunta sa voice search? Okay, balik tayo. SEO timeline calculator. So kung makikita nyo, no, itong ginawa kong content, so ito yung website ko is Arma SEO. So kung makikita nyo dyan, ito yung ginawa. So nag-generate siya sa akin ng traffic, hindi ganun kadami, pero at least may traffic kahit papano, no? And ito ako rin gumawa niyan. So hawak ko din tong website na to. So ngayon kung makikita nyo, no, by using the right keywords, pwede nyong ma-hit yung sinesearch ng market. Pero it varies. Meron tayong mga difficulty na tinatawag. So in terms of difficulty, doon natin malalaman or madedetermine kung ang isang website ba ay highly competitive. Ito ba yung maraming company ba ang gumagamit ng keywords na yon? Maraming businesses ba ang nagta-target ng keywords na yon? Mga ganung bagay. Kaya napakahalaga na malaman nyo yung difficulty. So ngayon, gamit ang tool na to, Perplexity AI, is i-check natin kung matutulungan ba tayo nito sa ating keywords research. So, meron akong prompt na ginawa dito. So, paste ko na lang. So, sabi ko rito, I need help with keywords research. I need a set of data of volume in difficulty. My business is full service. So, example lang to, pwede nyo itong palitan ng business na meron kayo. So, make sure that the data is accurate. Okay, so kung makikita nyo rito, to conduct effective keywords, essential focus to significantly what volumes, ano yung explanation niya, metrics, pero ito yung pinakailangan natin dyan. So let's say, pool cleaning service. So ang monthly search niya is around 1,000 searches per month at yung KD niya is around 35. So i-check natin kung accurate ba. So number 1 na gagamitin natin is itong Google Ads Planner. So sa Google Ads Planner, libre to as long as na nagra-run kayo ng ads kay Google. So yung accuracy nito, masasabi kong 99% dahil sila mismo may hawak, dahil Google itself. So search natin. Okay. So for pool cleaning service, ang competition niya is low. So 35, around 35, pwede na rin, low na rin. So in terms of difficulty, accurate siya. So average monthly searches, 33,000. Pero ang nakalagay dito is search volume. So kailangan nating baguhin ulit. Copy natin to. Okay, sabi rito average monthly searches. I need a set of data for average month searches. Okay. So, ito na yung bagong data na nilabas niya. So, kanina, ang nakalagay dito is 33,100. Pero ang competition niya is low. So, dito naman, tama ba? Pool cleaning service. Okay, pool cleaning service, tama. So, 33,100 ang difficulty niya is 60. Dito is low. So, pag 60, mga medium difficulty yan. Pero kung titignan nyo, no, yung monthly searches niya is tama na or accurate na. So, in that way, pwede nyong ma-utilize itong tool na to sa pag-keywords research. So, i-check natin doon sa mga paid tools na ginagamit. So, ito yung gamit ko, Search Atlas. So, search lang natin. Specific country, United States. So, tingnan natin kung ilan yung data na lalabas. Okay, ganun din. 33,000.1K and easy ang lumalabas. So, tugma sila ni Google. Pero sa Perplexity, merong differences no in terms of difficulty. So again, doon sa monthly searches, matutulungan niya kayo. Make sure lang na yung prompt na gagamitin nyo is tama and make sure na align doon sa hinahanap nyo. So ilalagay ko na lang yung prompt dyan sa baba sa may description para kung in case na gusto nyo gamitin, pwede naman. Pero again, malaking tulong ito lalo na kapag kailangan nyo no, ng tools sa paghahanap ng keywords ng dataset. Okay? So ngayon, dahil nakuha na natin itong mga ganito, tuturuan ko naman kayo kung paano ngayon siya may implement sa content. So makikita nyo, no, nag-generate siya ng full service keywords, local full service, at saka long tail full services keyword. So yung mga
long tail, ito yung mga pinaka minsan hinahanap ng mga clients, no? So ngayon, I need you to group them according to their relevancy and SEO thematically for semantic SEO purposes. I need it blog post. Correct lang natin to. Okay, so ang nilagay ko dito is I need you to group them according to their relevancy and SEO thematically for semantic SEO purposes. So bakit ganito yung prompt na ginamit ko rito, no? Kasi gusto kong mag-group sila according into one single element na kung saan pwede ko silang magamit for blog post. So tignan natin. So by the way, itong gamit ko is free lang to na Perplexity. Okay, so nakalagay dito is general pool service keywords. Kung makikita nyo, no, pinagsama-sama niya na local SEO. Ito naman yung kapag ang tina-target nyo is my city name. So, nandiyan yung explanation. Service specific naman. Let's say, full service ang business nyo. Pero, let's say, meron pang deeper level of service. Let's say, ito, pool leak detection and repair, swimming pool deck design. Ibig sabihin, mas nagiging accurate or concise yung tina-target nyo. Seasonal naman ito. Binigyan din kayo na ideas ni Perplexity. So, nandyan yung summer pool maintenance, pool cleaning. So, product related, aesthetic and features. So, kung makikita nyo, thematically relevant yung team na gagawin. So, ngayon, paano naman natin siya gagawin? So, let's say, okay, copy natin to. Steps. Create an SEO blog post about, make sure that it is easy to understand for 8th grader. Make sure to cite your resources and make sure that the content well researched. Okay, so ito yung ginamit kong prompt. Create an SEO blog post about aesthetic and features features keywords. So, ito yan. Saan ba yun? Okay, ito. Make sure that it is easy to understand for 8th grader. So, nilagay ko yung prompt na yan para mas madali siyang maintindihan ng mga makakabasa. So, cite your resources for authoritativeness para make sure na yung sinasabing information dito is well researched. Okay. So, having a pool in backyard. So, meron siyang opening statement. Okay. So, ang ano lang niya is hindi niya sinite yung mga sources. Pero kung titignan niyo, no, pwede na siya. Pwede nang gamitin. Pwede i-check nyo na lang. Of course, baguhin nyo na lang, no, kung ano nyo. Pero, yung keywords is nandyan na. Of course. Sige, i-ano natin. I-baguhin natin. So, make sure that these keywords are incorporated to the blog post. So, may mga images na siyang lumalabas dito. Okay, nandito, infinity pool, delight, tropical pool design, nandito rin. Okay, so in that way, yung keywords, no, is nandito na. And ako personally, pwede na siya, no. Medyo dagdagan nyo na lang kung gusto nyo pang i-expand. At least, nakuha nyo na yung idea, no, kung paano ginagamit yung keyword. Another thing na pwede nyo idagdag dito is, of course, yung FAQs. Huwag nyo kakalimutan yan. So, sa pag-search ng FAQs, pwede tayo ditong pumunta sa answer the public. Ang pinaka inaano natin dito is, yung pinaka main keywords natin dito is, sana ba yan? Hanapin natin ulit ito. Aesthetic features. Kuha tayo isa. Infinity pool designs. Okay. So, palitan lang natin to. Okay. Wait lang natin ng mga ilang minute. Okay. So, makikita nyo, ayan na siya. So, ang lagay dito, backyard infinity pool design ideas. Mga related, no? So, sa questions, tingnan natin yung list. Okay. Related table. So, ganun pa rin. Pero at least, ito yung mga kadalasan, no, na sinesearch din ng mga tao na pwede nyo gamitin sa FAQs.
Okay, another thing is of course Google. Pwede kayong rito sa section na to. People also asked, makikita nyo dyan. So pwede nyo ikunin tong mga to and let AI do its job. Ayan, para sa FAQs nyo. So additional snippets din yun para sa inyo in case na makroll ni Google or makita nyang helpful yung content na ginagawa nyo. Okay, so yun lang. Again, sa pag-keywords research, make sure na yung prompt nyo is accurate. So kung makikita nyo naman, okay naman yung data na binigay sa atin. Pwede nyo naman siya i-check kung hindi kayo sure, no? So, wala nang problema yan. So, at least, yung monthly searches. So, yun lang. And I hope na natulungan ko kayo sa video na to. And kita-kits sa susunod na video.